Noong 1975, kampante lang ang mga gwardya ng isang maximum security prison na nasa gitna ng isla sa bansang Turkey dahil simula nang ito ay binuksan, ni isang preso ay wala pang tagumpay na nakatakas mula dito. Dahil nasa gitna nga ito ng karagatan, ang sinumang magtatangkang pumuga ay dalawa lamang ang kahihinatnan, ang malunod sa dagat o di kaya na may mabaril na mga jail guard na mahigpit na nagmamatsyag sa paligid ng isla. Ngunit ang hindi nila alam ay isa palang Amerikanong preso ang walang balak na mabulok sa kulungang ito ng mahabang panahon at sa ilang sandali lamang ay isasagawa niya ang mapangahas na pagtakas na tinagurian bilang isa sa mga pinakamalupit na prison escapes sa kasaysayan na ginawan pa ng pelikula at naging paksa ng maraming dokumentaryo dahil sa kanyang kakaibang determinasyon na makaalpas hindi lamang mula sa isa sa pinakagwardyadong kulungan sa mundo kundi pati na rin mula sa mahigpit na batas ng bansang Turkey. Ito ang kanyang nakakabilib na true story. Mr. Goodbye! Si Billy Hayes ay lumaki sa isang may kayang pamilya sa New York City. Ngunit pagtungtong ni Billy sa kolehiyo, natuto itong gumamit ng bawal na damo. Kasabay rin ito ay nagkaroon si Billy ng matinding pagnanais sa adventure kaya naman noong 1967, pinili nitong mag-drop out sa universidad. Isa sa mga naging barkada noon ni Billy ay si Patrick. Naging malapit ang dalawang binata at tinuring ang isa't isa bilang magkapatid. Pagkatapos huminto sa pag-aaral, napagtanto ni Billy na kakailanganin niya ng pera para tustusan ng kanyang sarili. Dahil doon, pansamantala siyang nagtrabaho bilang nurse assistant sa isang lokal na ospital. Habang nagtatrabaho roon, natutunan ni Billy kung paano nilalagyan ng plaster ng mga nurse ang mga pilay ng mga pasyente sa loob. Sa kanyang pagmamasid-masid, nadiskubre niya kung gaano lang pala ito kadali. At kahit siya ay kayang-kaya itong gawin mag-isa. Isang importanteng skill na magagamit niya pala sa kanyang kalokohan sa hinaharap. Isang araw, isa sa mga malapit na kaibigan ni Billy noon ang biglang bumalik sa Amerika mula sa bansang Turkey. Pero imbis na mga souvenir ang binigay nitong pasalubong sa kanyang mga tropa, ay maliliit na mga paketeng may lamang damo o mas kilala sa tawag na hashish sa bansang Turkey. Sa unang tikim pa lang, pansin na kaagad ni Billy na mas dekalidad ito kumpara sa mga hinihitit nila sa Amerika. Ayon sa kadarating pa lang niyang kaibigan, lantaran raw ibinibenta ang hashish sa mga kalsada ng Istanbul, Turkey at kahit sino ay pwedeng bumili ng hindi dinadakip ng mga pulis. Noong dekada 60, medyo maluwag pa ang immigration kaya napakadali lang magpuslit ng droga palabas at papasok ng Amerika. Nang marinig ni Billy ang impormasyong ito, walang ibang pumasok sa kanyang kokote kundi ang pumunta mismo sa Istanbul upang bumili ng mga high quality na hashish at subukang dalhin ito pabalik sa Amerika. Kaya naman noong Abril 1969, nagkaroon na ng